habang abala ang International Criminal Court sa pag-iimbestiga at pagpipilit na kontrolin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, malinaw sa mga Pilipino kung ano ang tunay na nangyayari. Ito ay hindi hustisya, ito ay politika. Ginagamit ng mga banyaga ang ICC para muling hawakan sa leeg ang isang bansang matagal nang lumalaban para sa sariling kalayaan. At bakit si Duterte ang target? Dahil siya lang ang leader na hindi yumuko, hindi sa Amerika, hindi sa Europa, hindi sa sinumang banyagang makikialam sa soberanya ng Pilipinas. Ngayon sinasabi ng abogado ng mga tinatawag na biktima na malabong makabalik si Duterte sa bansa. Pero ano ba talaga ang pinapatunayan nila? Natakot si Duterte o nadesperado silang ipakita sa mundo na kaya nilang gapangin kahit isang leader na pinili ng bayan? Hindi nila maintindihan, si Duterte ay hindi ordinaryong politiko. Siya ang tinig ng mga Pilipinong sawa sa abuso, droga at doble karang hustisya. Ang ICC ay wala ng moral na karapatang manghimasok sa Pilipinas. Umalis na tayo sa Rome Statute. At kahit sila, aminado na hindi nila kayang patunayan na may jurisdiksyon pa sila dito. Pero tuloy pa rin sila dahil para sa kanila, si Duterte ay simbolo ng isang bagay na ayaw nilang tanggapin. Isang bansang hindi kayang kontrolin. Ang nakakatawa, sinasabi ng mga abogado ng ICC na baka ilipat si Duterte sa ibang bansa. Pero sino ang magtatangka? Wala ni isang bansa sa Asia ang papayag na maging kasangkapan ng ganitong banyagang panghihimasok. Ito ay malinaw na insulto sa ating pambansang dangal at isang paalala kung gaano kalalim ang pagkahumaling ng mga dilawang grupo sa pagpapahiya sa sariling bansa. Ang laban ni Duterte ay hindi laban ng isang tao. Ito ay laban ng bawat Pilipino na ayaw muling gawing alipin ng banyagang korte. At kahit anong gawin nila, hindi nila kayang baguhin ang katotohanan ito. Noong may Duterte, may takot ang kriminal, may respeto ang mundo at may dangal ang Pilipino. Ngayon puro pa preskon at paimbestigasyon pero walang direksyon. Ang tunay na hustisya ay nasa puso ng taong bayan, hindi sa bulsa ng mga banyagang korte.